Magandang araw sa ating lahat. Kami po ang pangkat 7 at kami po ang mag-uulat tungkol sa aralin 7 na ang paksa ay pagsusuri ng kurikulum sa Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko munang ilahad sa inyo ang layunin sa araw na ito. Sa katapusan ng pagtalakay ng aralin na ito, inaasahan na una, nakapagtutukoy sa mga praktikal at makaagham na paraan ng pagtuturo sa Filipino sa iba't ibang antas ng pag-aaral salig sa disenyo ng kurikulum. Pangalawa, nakapag-aanalisa sa mga sistema na inaangkop ng kurikulum sa pagtuturo ng Filipino. At pangatlo, na ilalapat ang mga sistema at makaagham na proseso sa paggawa ng kurikulum map. Ang Filipino sa antas elementarya, ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at pag-iisip sa Filipino. Ang asignaturang Filipino sa elementarya ay naglalayong mahubog ang mga mag-aaral na maging mahusay sa tagapagsalita, tagapakinig, tagapagsulat, at tagapag-isip gamit ang wikang Filipino. Mga inaasahang bunga at mithiin. Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan, pasalita man at pasulat. Nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasayos ng iba't ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatulo upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Sa madaling salita, ang layunin ng pag-aaral ng Filipino ay upang mahubog ang mga mag-aaral na magiging mahusay na komunikador, magiging epektibong mangangalap at mag-oorganisa ng impormasyon at magiging handa sa mga hamon ng modernong mundo. Ngayon ay dumako naman tayo sa deskripsyon. Mga lawak o kasanayan. Ang Filipino bilang isang aralin o asignatura ay lumilinang sa kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at pag-iisip. Ang pagtuturo ng Filipino ay nagbibigay ng pundasyon para sa paglinang ng mga kasanayang ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Filipino, natuto tayong mag-isip ng mas malinaw, mag-analisa ng mas mahusay, at makipagtalastasan ng mas epektibo. Bukod sa kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, ang Filipino bilang isang aralin ay lumilinang sa kasanayan ng pag-iisip. Ang pag-aaral ng Filipino ay nagtuturo sa atin kung paano mag-isip ng kritikal, mag-analisa, mag-synthesize, at mag-isip ng mga solusyon sa mga problema. Ito ay mga mahalagang kasanayan na kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, dumako tayo sa saklaw ng mga lawak o kasanayan. Para sa mabisang pagtuturo, ang mga tiyak na kasanayan ay nililinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon ng iba't ibang kagamitan sa lubusang pagkatuto. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang kagamitan sa pagkatuto, maaari nating masiguro na ang mga mag-aaral ay nakakuha ng mas mabisang edukasyon na tumutulong sa kanila na matuto at lumago. Konsepto ng sibika at kultura. Ang nilalaman ng Filipino sa una hanggang ika-3 baitang. Una, maaaring gamitin ng Filipino ang nilalaman ng SK at HKS. Ang focus ay nasa paglilinang ng mga kasanayan sa pagkikipagtalastasan. At ang pangalawa, inaasahan ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matutuhan ng lubusan sa 3 unang baitang. Sa madaling salita,
Ang paggamit ng sibika at kultura sa pagtuturo ng Filipino ay makakatulong sa mga bata na matuto ng mga kasanayan sa pakikipagtalastasan at maunawaan ang kanilang kultura at ang kanilang papel sa lipunan. At ipagpapatuloy ito ng susunod na mag-uulat. B. Pagbabago sa mga kasanayan o competency sa pagkatuto. Una dito ay ang pagsasaayos, pagbabawas at pagpapangkat sa kasanayang magkakatulad upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng mga ito. Ang pagsasaayos, pagbabawas at pagpapangkat sa kasanayan ay nangangahulugang pagbibigay ng tamang pag-aayos o kaayusan sa mga kasanayan at konsepto na may pagkakatulad. Sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng pag-uulit-ulit na pagtutok sa parehong kasanayan at makikita ng mga mag-aaral ang koneksyon ng mga ito sa isa't isa. Halimbawa, ang mga kasanayan sa pagbabasa at pagsusuri ng mga tekstong may kinalaman sa matematika at agham ay maaaring pag-isahin sa isang section upang hindi mapagod o mawalan ng interes ang mga mag-aaral sa paulit-ulit na mga aralin. Pangalawa, pagtuon sa mga tiyak na batayang kasanayan. Ang pagtutok sa mga tiyak o batayang kasanayan ay nangangahulugang ang mga aralin ay dapat magsimula sa mga pangunahing konsepto bago magpatuloy sa mga mas komplikadong paksa. Halimbawa, sa matematika, bago magsimula sa mga komplikadong equations, kinakailangang matutunan muna ng mga mag-aaral ang mga batayang operasyon tulad ng pagdaragdag, pagbabawas, pagpaparami at paghahati. Ang mga batayang kasanayan ay pundasyon sa pagpapalawak ng kaalaman sa mas mataas na antas ng pagkatuto. Pagbibigay diin sa pagbabasa at pakikipagtalastasan para sa pag-unawa sa mga batayang kaisipan o konsepto sa matematika at agham. Mahalaga ang pagbabasa at pakikipagtalastasan upang matutunan at maunawaan ang mga batayang konsepto sa matematika at agham. Ang pagbabasa ng mga materyales na may kinalaman sa agham at matematika ay tumutulong sa mga mag-aaral na magtaglay ng tamang kaalaman. Samantalang, ang pakikipagtalastasan ay nagpapalawak sa kanilang kakayahan na ipaliwanag at talakayin ang mga konsepto. Sa ganitong paraan, mas magiging maligaya at epektibo ang kanilang proseso ng pagkatuto dahil magkakaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa pangunahing ideya ng agham at matematika. C. Mga inaasahang bunga. Nagagamit ang Pilipino sa mabisang pakikipagtalastasan, pasalita o pasulat. Nagpapamalas ng kahusayan o pagsasaayos ng iba't ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangan, pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Ang mga inaasahang bunga ng paggamit ng Pilipino ay ang pagkakaroon ng mabisang komunikasyon, parehong pasulat at pasalita upang maipahayag ng malinaw ang mga ideya. Kasama rito ang kahusayan sa pag-aayos ng mga impormasyon at mensahe mula sa narinig at nabasa na magdudulot ng kapakinabangan hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa kapwa. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkatuto, nagiging handa ang isang tao na makaangkop sa mga mabilis na pagbabago sa mundo na nakatutulong sa personal na pag-unlad at sa pag-unlad ng komunidad. D. Nakalaan o nakatakdang oras sa pagtuturo ng Pilipino. Pagbabago. Una dito ay para sa baitang 1 at 3. Ang pang-araw-araw na pagkakabahagi ng oras ay 80 minuto, samantalang sa baitang 4 at 6, ang nakabahagi ay 60 minuto. Sa pangalawa naman, may dagdag na 20 minuto sa baitang 1 at 3, mula sa 60 minuto na naging 80 minuto walang dagdag sa baitang 4 at 6. Pangatlo, katulad ng sa English,
Walang pagtaas ng bilang ng minuto sa baitang 4 at 6 sa pagsasaalang-alang na ang batayan sa pag-aaral ay natutuhan na sa unang 3 baitang. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Binibining Jaya May P. Rasanable. Ako po ang tagapagdaloy patungkol sa 3 dapat isinalang-alang sa pagtuturo ng Filipino. Unang-una po, tatalakayin natin ang unang paraan. Ito po ay ang integrative method. Kapag sinabi po nating integrative method, ito po ay isang pamaraan ng pagsasanib. Isa po itong estratehiya na nagsasanib ng iba't ibang kasanayan tulad ng pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita upang mapadali at mapalalim ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pamamaraang ito, pinagsasama ang mga kasanayan sa wika at iba pang disiplina tulad ng kasaysayan at kultura upang magbigay ng mas holistic na pag-unawa. Halimbawa nito ay ang paggamit ng mga akdang pampanitikan sa pagtuturo ng gramatika at pagsusuri ng mga isyu, pati na rin ang pagpapahayag ng opinyon at argumentasyon. Ang pamaraang pagsasanib po, ito po ay nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip. Ito po ay interdisiplinaryong pagkatuto at mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto. Ngayon, tatalakayin na naman natin po ang pangalawa. Ito po ay ang content-based integration. Kapag sinabi po natin content-based integration, ito po ay isang pamamaraan ng pagtuturo na nagsasama ng kaalaman sa Filipino at ibang asignatura upang mapalalim ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa parehong wika at paksa. Halimbawa na lamang po nito ay ang maaring pagtuunan ng pansin ang kasaysayan ng Pilipinas sa Filipino sa araling panlipunan, mga konsepto sa agham at matematika gamit ang wikang Filipino, at mga kasanayan sa buhay tulad ng paghahalaman sa edukasyong, pantahanan at pangkabuhayan. Ang ganitong pagsasanib po ay nagbibigay ng mga holistic na edukasyon at nagpapalawak ng kaalaman sa parehong wika at nilalaman. Ngayon, tatalakayin na naman natin po ang pangatlo. Ito po ay ang interaktibong pagdulog or ang interactive approach. Kapag sinabi po natong interaktibong pagdulog, ito po ay isang pamamaraan ng pagtuturo na nakatutok sa aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral, kung saan sila ay hinihikayat na makipag-ugnayan, magtulungan at magbahagi ng mga ideya. Binibigyang diin nito ang komunikasyon, pagkatuto sa pamamagitan ng karanasan at pagbibigay din po ng feedback. Sa pamamaraan po na ito, mas pinapalakas po ang kritikal na pag-iisip at pag-unawa ng mga bawat mag-aaral sa aralin. Yun lamang po, maraming salamat. Magandang hapon ma'am, ako po ang susunod na mag-uulat. Ang unang 2 taon ay ang binibigyan ng focus nito ay mas masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na isakturang gramatikal ng Pilipino. Upang mas matamo ang mga ito, ipinagsanib ang mga interdisciplinaryong paksa at mga makabagong nakapaloob sa iba't ibang uri ng teksto tulad ng mga procedural, represential at journalistic at iba pa. Sa huling 2 taon naman, ang focus nito ay pagtatamo ng mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbasa at pag-uunawa sa iba't ibang genre ng panitikan na nakasalin sa wikang Filipino. Sa bawat taon naman, binibigyan tiyak ng atensyon ang paglinang sa pagsulat ng komunikasyon sa pamamagitan ng exposure sa iba't ibang uri ng composition. Sa huli naman, sa 4 na taon, binibigyan ng pansin ang pag-aaral ng Pilipino ay ang pagtatamo ng kasanayan sa akademikong wika. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang pagtuturo ng Pilipino sa sekundarya sa Batayang Edukasyon. Sa madaling salita, ang pagtuturo ng Pilipino sa sekundarya ay isang mahalagang bahagi ng edukasyon sa Pilipinas. Ang mga guro ay may mahalagang papel sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagtalastasan, pag-unawa sa kultura at pagpapahalaga sa sariling wika ng mga mag-aaral.
Sa kabila ng mga hamon, mahalaga na patuloy pagbutihin ang pagtuturo ng Filipino upang makatulong sa pagpapaunlad ng mga mag-aaral at ng buong bansa. May mga pangunahing mithiin sa pagtuturo ng Filipino sa sekundarya sa Batayang Edukasyon. Una, ang makadevelop ng isang graduate na mabisang communicator sa Filipino, kinakailangang taglay niya ang mga kasanayang makro, ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita, pakikinig at pag-iisip. Halimbawa sa pagsulat, isang graduate na nasa larangan ng edukasyon ay kailangan magsulat ng mga plano sa aralin, mga ulat at mga sanaysay. Kailangan niyang magkaroon ng kasanayan sa pagsulat at malinang, organisado at mahusay ng mga teksto na nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa kanyang laro. Pangalawa, ang makadevelop ng isang mahusay o sanay sa komunikatibong pakikipagtalastasan, nararapat na may kabatiran at kasanayan siya sa apat na komponent na kasanayang communicative tulad ng diskursal, gramatika, sociolinguistic at strategic. Halimbawa, gramatika. Ito ang kaalaman sa mga panuntunan ng wika tulad ng paggamit ng mga pandiwa, pangalan, panguri at pang-abay. Ang isang tao na may magandang kasanayan sa gramatika ay nakakaunawa sa pagkakaiba ng ako at kina sa pagbuo ng pang-uusap. Nakakaunawa rin siya sa tamang paggamit ng mga pandiwa at iba't ibang panahunan. Hi everyone, I am Shirlene Servano. Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa mga agdang pampanitikan na binibigyan ng pansin sa bawat taon. Unang taon, Ibong Adarna. Ikalawang taon, Florante at Laura. Ikatlong taon, Noli Me Tangere. At ikaapat na taon, El Filibusterismo. Ayon sa Seksyon 10 ng mga tuntunin at mga regulasyong pampatupad ng batas sa Pinabuting Batayang Edukasyon ng 2013 ang pagbubuo ng curriculum sa Batayang Edukasyon. Sa pagbubuo ng curriculum sa Batayang Edukasyon, gagabayan ang DepEd ng mga sumusunod. Una, formulasyon at disenyo. Sang-ayon sa Section 5 ng batas, magbubuo ang DepEd ng disenyo at mga detalye ng curriculum sa pinabuting batayang edukasyon. Makikipagtulungan ang DepEd sa CHED at TESDA upang magbuo ng magkaugnay na mga curriculum sa batayan, tersyaryo at teknikal vokasyonal na edukasyon para sa kasanayang lokal at pandaigdig ng mga Filipinong nagsisipagtapos. Pangalawa, mga pamantayan at prinsipyo. Susunod ang DepEd sa mga sumusunod na pamantayan at prinsipyo kapag angkop sa pagbubuo ng batayang edukasyon. A. Ang curriculum ay kinakailangan nakasentro sa mag-aaral, mapasangkot at angkop sa antas ng pag-unlad. B. Ang curriculum ay kinakailangang makabuluhang, tumutugon at batay sa pananaliksik. C. Ang curriculum ay kinakailangang sensitibo sa kultura. D. Ang curriculum ay kinakailangan isa konteksto at pandaigdigan. E. Ang curriculum ay kailangang gumamit ng mga pagdulog na pedagogikong mapagbuo batay sa pagsisiyasat, mapagmuni, nakikilahok, at mapambuod. F. Ang curriculum ay kinakailangang umayon sa mga prinsipyo at balangkas ng edukasyong multilingual na batay sa inang wika, MTBMLE, o tinatawag na Mother Tongue-Based Multilingual Education, na nagsisimula kung saan nagmumula ang mga mag-aaral at kung ano ang alam nila. Umuusad mula sa alam patungong hindi alam. Kinakailangang may mga materyales na panturo at mga gurong may kakayahang ipatupad ang curriculum ng Mother Tongue-Based Multilingual Education. Para sa layuning ito, tumutukoy ang Mother Tongue-Based Multilingual Education sa edukasyong formal o di formal, kung saan ang ginagamit sa silid-aralan ang inang wika at karagdagang mga wika ng mag-aaral. G.
Ang curriculum ay gagamit ng pagdulog na spiral na pagsulong upang matiyak ang pagkadalubhasa sa kaalaman at kasanayan matapos ang bawat antas. At H, ang curriculum ay kinakailangang bukas upang maaaring isalokal, isakatutubo at pabutihin pa ito ng mga paaralan batay sa kanilang mga partikular na kontekstong pang-edukasyon at panlipunan. Umaga sa ating lahat, ako po si Jayla Casasantos at ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagbubuo ng curriculum sa batayang edukasyon. Ang una ay ang produksyon at pagbubuo ng materyales, dalawa, medium ng pagtuturo at pakatuto, at ang pangatlo ay pagkikilahok ng stakeholders. Ang produksyon sa pagbubuo ng mga lokal na materyales sa pagtuturo at pagkatuto ay hihikayatin. Ang pagtanggap sa mga materyales na ito ay ibababa sa panrehiyon at pandibisyong unit. Yon sa pambansang pulisya at pamantayan. Ibig sabihin, ito po ay tumutukoy sa paglikha at paggamit ng mga lokal na materyales sa pagtuturo. Dito, hinihikayat nito ang paggamit ng mga lokal na materyales na angkop sa konteksto ng komunidad. Ngunit, dapat itong sumunod sa pambansang pamantayan at pulisya para sa pagkakapare-pareho. Ang sunod naman ay ang medium ng pagtuturo at pagkatuto. Sang-ayon sa mga seksyon 4 at 5 ng batas, pahatid ang batayang edukasyon sa mga wikang nauunawaan ng mga mag-aaral, sapagkat may estratehikong papel na ginagampanan ang wika sa paghubog at mapagbuong mga tao ng mga mag-aaral. Para sa kindergarten at sa unang 3 taon ng edukasyon ng elementarya, mga materyales sa pagtuturo at pagkatasa ay sa wikang regional o katutubo ng mga mag-aaral. Unti-unting ipakikilala ang Filipino at Ingles bilang mga wika ng pagtuturo hanggang ang dalawang wikang ito ay magiging pangunahing wika ng pagtuturo. Dito ay tinatalakay ang medium ng pagtuturo. Ang batayang edukasyon ay tuturo sa mga wikang naintindihan ng mga mag-aaral. Dahil sa mahalagang papel ng wika sa pag-unlad nila, gagabayan ng curriculum sa mga kasanayan ng Filipino at Ingles, ngunit ang unang wikang mag-aaral ay magiging pangunahing wika sa kindergarten at unang 3 taon ng elementarya. At ang panghuli ay ang pakikilahok ng stakeholder. Upang makamit ng pinabuti at tumutugong curriculum ng batayang edukasyon, ay magsasagawa ng pagsangguni ang DepEd sa iba pang mga pambansang ahensya ng pamahalaan at iba pang mga stakeholder. Bagaman hindi limitado sa kagawaran at paggawa ng empleyado. Komisyon sa Regulasyong Pamprofessional or PRC, mga pribado at pampublikong samahang pampaaralan, mga pambansang organisasyong pangmag-aaral, at mga pambansang organisasyong pangguro, mga samahang pangmagulang guro, mga lupo ng komersyo at iba pang samahang pang-industriya, para sa usapin na makaapekto sa mga sangkot sa stakeholder. Sa madaling salita, ang pakikilahok ng stakeholder, ito ay nagbibigay diin sa pakikipagtulungan, pakikipag-ugnayan ng DepEd sa iba't ibang stakeholder, mga ahensya ng pamahalaan, pampubliko at pampribadong paaralan, mga organisasyong ng mag-aaral at mga guro, mga grupo ng magulang at mga grupo ng industriya, para sa pagbuo ng isang angkop na curriculum para sa lahat. Sa pakikilahok ng stakeholder, ito rin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na isali ang iba't ibang stakeholder sa pagbuo ng curriculum para sa mas epektibong resulta.